Nga, balik na tayo sa usapin natin, no? Masyado na naman mahaba yung entrance mo, boss Data. Alam mo, kaya ko talagang kinikwentuhan kayo kasi para mahaba yung pakikinig nyo. Kasi pagka mga vlog ng mga vloggers, may ikli lang, nakakabitin, di ba? Maikli na nga, tapos hindi pa nagsasalita. Maikli na nga, tapos nakatitig lang sa screen. Kasi pinapabayaan lang mag-play yung mga video na piniplay nila. Dito sa channel natin, makakapagkwentuhan tayo. Para tayo nag-uusap. At saka makaka-relate yung isa't isa sa kwento ng bawat isa. Importante yun eh. Oo, at least dito kahit pa paano may matututunan kayo at the same time natatawa kayo. Oh, sige, mag-usap na tayo. Usap muna tayo. Unahin natin pag-usapan. Oo, unahin natin pag-usapan etong isang malupit na na statement ni presidente. Medyo hindi ko nagustuhan itong kanyang bagong statement patungkol sa online gambling. Ayan, kasi marami ng mga Pilipino nagtatanong even nung kanyang SONA, bakit hindi tinakel yung sugal, di ba? Kasi noong nakaraang SONA niya, isa sa highlight ng SONA niya is yung pagpapasara niya ng mga pogo. Total na pagsara ng pogo. 'Di ba? Oh, bakit kamo? Total pagsasara ng pogo niya. Walang kabog-abog. Total as in walang matitira kahit isa. Oh, 'di ba? Kaya naman yung total na ban eh. Kaya. Pero bakit itong ngayon na online, hindi niya maban? May pinoprotektahan ba siya? Meron ba siyang kinikita rito? Kasi magtataka ka, bakit nga hindi mo tinotal ban samantalang yung pogo tinotal ban mo? Okay lang sa akin nga mawala yung pogo, okay lang sa akin mawala lahat ng casino sa Pilipinas, lahat ng salot na bisyo. Mawala, okay na okay sa akin yan. Kaya nga nagtatanong ako, bakit binan mo ang pogo pero ang online gambling hindi? Again ang pogo, ang apektado dyan, ibang lahi. Ang nagsusugal sa pogo, ibang lahi. Kaya lang naging delikado yung pogo kasi nga sila dito sa Pilipinas nagkikidnapan, nagpapatayan. O yung mga magkakalaban ng mga pogo ng mga illegal, kumbaga parang umaabuso sila sa batas o lumalabag sila sa batas. I mean, ang nalululong ibang lahi, tapos dito sa Pilipinas, since nandito yung mga yung mga operations nila, nagrarambulan sila dito. Anong kasalanan ng mga Pilipino doon? Ang may kasalanan kung bakit nagrarambulan yung mga yan, nagkikidnapan, nagpapatayan yung mga yan. Kasi nga malambot ang peace and order natin ngayon sa Pilipinas. Kaya kaliwat kanan yung paglabag nila sa batas, hindi ba? Pero kung sana tinigasan natin, sana hindi tayo pumapayag na pakalat-kalat lang ang mayan. Sana kung may nakikita tayong pakalat-kalat, chine-check na natin yung mga papeles ng mga yan kung may dokumento o wala. Kung naging stringent tayo sa pagsuyod sa mga ito, sa tingin mo gagawa na ba ng kalokohan yung mga yan? Kung halimbawa nakita nila dito may pulis, gagawa ba ng kablokohan mga yan? Hindi. Ang problema, kung yung pulis mismo involved dito sa ginagawa ng mga sindikato na ito, kasi naging sindikato na yung illegal eh. Ang pogo kasi legal. May mga binigyan ng lisensya na legal. Ang problema, nag-a-umbrella sila. Yung isang lisensya, pinapanganak nila. At yun yung nagiging illegal. Tapos, dahil sa operations, sila yung mga tao nila, nag-aaway-away. Oo, so hindi nalululong ang mga Pilipino sa sugal, pero nadadama yung mga Pilipino sa mga krimen na ginagawa nila. And ang responsibilidad dapat ng gobyerno natin is to parang maging stringent tayo pagdating sa peace and order. Hindi sana natin hinahayaan na makapag-commit ng crime ang mga yan. Kasi kahit na anong galit mo rito sa pogo na to, kung patulog-tulog ka rin sa trabaho mo bilang ikaw, halimbawa ako, PNP chief. Kasi syempre kapag yung crime nangyari dito sa loob ng bayan natin, kahit ibang lahi, syempre counted yun as crime dito sa Pilipinas.
So kung gusto nating ihinto yung mga krimen na ginagawa ng mga Pilipino, dapat ganun din tayo sa ibang lahi. Ano din natin, kumbaga diligent din tayo sa paghinto sa crime na ginagawa nila. So yun yung nakikita kong naging problema ng Pogo. So total ban, okay din yan. Para wala na talagang problema. O hindi ba? O ano nangyari? Napalitan ng online. Nung napalitan ng online mga bossing, patay tayo. Lalo naghirap ang bayang Pilipinas. Bakit? Yung mga wala nang pambayad ng bigas, putangin nang yan, wala nang pambayad ng kuryente pagkamahal-mahal, putya, itinataya pa dito sa sugal na ito kasi makakapagsugal ka kahit 2 piso. Oo. Oo, kahit barya-barya, kahit bata, makakapagsugal. So, sino ngayon yung mas makapaninsala? Paminsala o makapaminsala? Sino yung mas malala? Yung Pogo na hindi tayo yung apektado? Kailangan lang natin pagpaigtingin ang peace and order drive natin para lang hindi sila makagawa ng krimen? O yung online gambling na ang ekonomiya ng isang tahanan ang tinatamaan? Bakit mo masasabing ekonomiya ng isang tahanan? Ako, padre di pamilya, meron akong konting pera, pangpapakain ko na lang sa pamilya ko. Tumaya ako ngayon, nanalo ako. So tumaya ako ulit, nanalo ako. Kumain tayo ng 2 araw na masaya. O, pangatlong araw, natalo na ako. O, pati baon ni Bunso, naitaya ko na. Pambayad ng kuryente, naitaya ko na. 2 araw lang tayong maginhawa, 1 buong buwan tayong tipid dahil natalo ko. At ang problema, nangungutang pa ako para itaya dito kasi bayaran na ng tuition, bayaran na ng kuryente. So, yung ekonomiya ng pamilya ang nasisira kasi imbis na yung mga kaperahan ng mga kababayan natin ilalagay doon sa mga pagpupuntahan niyang mga kapakipakinabang sa pamilya, nauubos dito sa sugal. At ilang pamilya ang masisira dahil dito sa sugal. Ang sugal at ang droga at ang alak, basta bisyo, nakakasira po yan. Nakakasira yan. O pakinggan natin kung ano ang sagot ng ating mahal na Pangulo noong tinanong siya, bakit hindi mo maiban ang online gambling? Kaya mong iban ang Pogo, pero bakit hindi ang online gambling? Tingnanin natin kung makukumbinsi ba niya kayo sa sagot niya. Kasi 2 lang yan. Kaya hindi ko maiban, pwedeng kumikita ako dyan. Pwedeng malaki rin ang kinikita ng gobyerno natin dyan. Bakit Pogo? Kumikita rin naman ang gobyerno dyan. Oo, pero baka di hamak na mas malaki ang kikitain ng gobyerno dito. Pero sa Pogo, sir, walang nasisirang buhay ng mga Pilipino. Dito sa online gambling ngayon, ipinopromote pa ng mga sikat na mga artista, talagang ang masisira rito, buhay ng mga Pilipino. So ano mas importante sa iyo, sir? Yung buhay ng ibang lahi o yung buhay ng Pilipino? Kasi yung nakakasira sa buhay ng ibang lahi, pinahinto mo, pero yung nakakasira sa buhay ng mga Pilipino, hindi mo pinahihinto. Yun yung tanong kumikita ba kayo dyan? May lagay ba sila dyan? O kayo ba mismo may-ari niyan? Hindi ba yun yung mga tanong that lingers? Kasi bisyo yan. Kung ako presidente, kung ako, pahihinto ko kagad dyan. Bakit hindi? Ngayon, kung ang problema mo, saan natin kukunin, Boss Dada, yung kinikita natin dyan? Putang ina. Kaya ka nga nag-hire ng magagaling Kaya ka nga tumakbo sa politika kasi ikaw ang magaling, di ba? Kaya ka tumakbo presidente kasi ikaw ang sasagot niyan. So saan natin kukunin? Problema mo na yan. Kung halimbawa ako presidente, tinanggal ko yung Pogo, yung online gambling, malaki na lugi natin, anong ginagawa mo bilang economic team? Ikaw, economic advisor, laki-laki ng sweldo mo. Anong ginagawa mo? Mag-raise kayo ng funds. Gumawa kayong paraan para mabawi natin yan sa mabuting paraan. Hindi ba? Si Pangulong Duterte ganyan taas natin sweldo ng pulisya. Hindi kaya, huwag kayong magnakaw. Magagawa natin yan. Hindi nagnakaw, di na kaya, tumaas sweldo ng pulis, tumaas sweldo ng sundalo, di ba? Ibaba natin yung buwis na kinukuha sa mga empleyado. Sir, ano ka ba?
Ba't mo ibabo? Train law tayo, train law. O paano? Babagsak ang revenue natin. Kunin nyo sa ibang lugar, o sa ibang bagay. Maningil kayo ng malaking tax sa mga alak. Di ba? Mindset lang yan, pre. Mindset. O, pakinggan natin yung sagot nito. I don't want to influence anyone's opinion here until we hear from the group who will be examining the question. But in my opinion, ban will not take care of the problem. Ban will not take care of the problem. Then why did you ban Pogo? Di ba sabi nyo na wala ang problema natin sa Pogo when we banned Pogo? So may pumalit na bago. Bakit hindi nyo maiban? It will not take care of the problem. Ano ba problema sa online? Oh, sige. We have to be a little bit more measured in our response. So sa ngayon po Mr. President, wala pa pong plano ang gobyerno na magpatupad ng total ban sa illegal gambling, despite the fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict gaya po ng illegal drugs. Nako, usapang addict, napalunok eh. Noong narinig yung addict, napalunok. O, tingnan nyo. At nakakasira po ng pamilya. Napalunok. Ulitin natin ha. Ulitin natin nung usapang addict, parang... At nakakasira po ng pamilya. O, yan ha. Ulitin natin ha. Yung usapang addict, nung narinig yung addict, parang... Napag ganun eh. The fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict gaya po ng illegal drugs. At nakakasira po ng pamilya. Ang online gambling ay nakakasira ng pamilya dahil nakaka-addict. 'Yun ang term na ginamit ni Eden, si Eden na naman. Nakaka-addict daw. Tingnan mo sagot. That's the thing. Yun, putya. Nung narinig niya yung addict, ay oo. Yan ang problema. Sabi niya, addict. Nakita niyo yung niya. Tinan niyo yung body English yung narinig niya yung addict, biglang parang ping, may gumanon ng bumbilya. Ng illegal drugs at nakakasira po ng pamilya. That's the thing. Yun, biglang gumanon siya. That's the thing. Pakinggan niyo sasabihin niya. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na addict ang tao o nadadamay at natuturuan ng mga bata? Tangina. Yun ang pinakamasaklap. Ano ang problema? Yung bang pagsusugal? O yung pagiging addict mo sa sugal? At pagkasira ng pamilya? I-identify natin ano ba talaga problema. So ano ang dating nun sa inyo? Na parang halimbawa, palitan natin yung yung subject, hindi online sugal. Ilagay natin yung subject, shabu. Halimbawa, shabu o kaya cocaine. Sir, nasisira po ang pamilya dahil sa kaadikan sa shabu at cocaine. So sasabihin mo ngayon, wait, i-identify natin ang problema. Ang problema ba ay yung shabu at cocaine o yung addict sa shabu at cocaine? Unang-una sa lahat, hindi ka magiging addict kung wala kang kaaadikan. Di ba? Tama? Oo nga. Kung walang shabu, walang kaaadikan sa shabu. Kung walang cocaine, walang kaaadikan sa cocaine. So, ang ibig sabihin ni Presidente ba dito hindi problema ang cocaine at shabu, pabayaan mong bumaha sa Pilipinas. Kailangan mo lang magpalabas ng mga information drive. Magpalabas lang tayo ng mga information drive na masama ang dulot ng sobrang paggamit ng shabu at cocaine. Late naman yun. Napindot ko. Hindi ba? So ano yun? Di baling may shabu at cocaine, dapat i-educate natin yung mga Pilipino na kalma-kalma lang sa paggamit. Isang beses ang araw lang, ganon. Para hindi sila ma-addict. Ano yan? Sigarilyo? Ano yan? Alak?
O baka naman, inaano nyo na, kumbaga, kinakarakterize nyo na yung pogo at yung droga sa alak. Kasi, totoo nga naman. Ang alak, nakaka-addict din yan. Pero, bakit hindi naman lahat ng mga nasa Pilipinas, na-addict sa alak? So, yun ang dapat nating i-address. So, parang ganun ang gustong mangyari ni Bongbong. I mean, sorry sir. Sorry sir. Pero hindi po maganda yung dating sa atin na parang sinisisi pa natin yung mga Pilipino sa pagka-addict sa sugal. To begin with, kung wala pong sugal, wala pong ka-aadikan yung mga Pilipino. Kung iban ninyo ang alak, iban ninyo sigarilyo, iban ninyo lahat ng mga bisyo, okay lang eh. Para talagang yung mga Pilipino, hindi na sila ma-addict sa kahit na anumang mga bisyo. Malaki ang mawawala sa atin, totoo. Pero sigurado ako na survivor ang mga Pilipino, I am sure. Kasi with all those syntax producing na mga bagay-bagay sa Pilipinas, ang hirap pa rin ng Pilipinas eh. Putangin na yan eh. Di ba, ang laki na ng buwis na binabayaran sa sigarilyo, sa alak. Pero ang Pilipinas, mahirap pa rin eh. Ginawa nga natin yun eh. Tinaasan natin yung mga buwis ng mga yan para mas marami tayong buwis na makuha. Actually, tinaasan natin yung mga buwis na yan para sa mga pulis natin magkaroon ng mas malaking sweldo eh. Diyan natin kinukuha eh. Bakit yung pulis mas tamad ngayon kaysa dati? So mali-mali. Para sa akin ewan ko sa inyo kung mali sa inyo. Pero para sa akin, kapag sinara mo ang sugal, wala nang ma-addict sa sugal. Kapag pinatay mo ang cocaine at ang shabu sa Pilipinas, wala nang ma-addict sa cocaine at shabu sa Pilipinas. Hindi ba? Kasi pag sinabi mo na, ano ba problema? Yung addiction or yung kinaa-addikan? Oo, hindi ba? Kasi, ang gulo-gulo. Parang shabu lang yan, no? Oo, hindi siya, kaya pala sinasabi ni dating PNP Chief Marbil na yung shabu, hindi lahat addict. Yung iba, ginagamit yung shabu para makasurvive sila sa mahabang trabaho. Oo, so wala na talaga. Kung ganito ang isip ng mga nasa pamahalaan natin, ini-expect mo pa ba mauubos ang sugal dito? Kung ganito isip ng mga nasa gobyerno, iniisip mo pa ba na mauubos ang drugs at bisyo dito? O, kung ang problema is hindi yung kinaaadikan, parang ang problema is yung nagiging addict, putang ina niyan. Anong klaseng tatay ito? I mean, ilagay nyo i-comment nyo below yung mga hinaing ninyo tungkol dito sa binitawan niyang salita. This is so wrong in so many levels. Oo, kasi naiintindihan naman natin that revenue generating ito. Kaya nga natin to kinukumpara sa Pogo eh. We are happy that Pogo is out. Ang kukulit ng mga Chinese na yan talaga, ang babaho pa. Hindi, sa totoo lang ang babaho kasi sigarilyo na sigarilyo yung mga yan. Dahil nga dati, yung opisina ko, kami na lang ang matinong opisina doon. Lahat ng floors, puro puros Pogo. Oo, kaya ngayon, pagka lalabas ka, putang inan yan, mga yan, ang kukulit yan. Sa elevator pa lang, ang kukulit. Ang iingay na, tas kung pwedeng hanggang hindi magsara yung elevator, hindi sila lalabas para bumaba yung elevator. Ang kukulit, nakaharang sa walang mga modo, dura ng dura. Talagang ang laking ginhawa nung nawala ang mga hayop na Pogo na yan. Kung kaya nating iban yun, bakit hindi natin kayang iban ito? Parehas lang naman revenue generating yan. At ang masaklap pa nga dito, sa Pogo, hindi tayo apektado, walang na-addict na Pilipino sa Pogo. Pero sa online gaming, na-addict mga Pilipino, pati bata, pwedeng magsugal. Ngayon, sisisihin nyo na naman yung mga magulang, mga anak nyo yan, responsibilidad nyo yan. Kailangan yung mga bata na yan, maturuan nyo na masama ang sugal. Anak ng tutoklay, kung walang sugal, di sana, walang gulo. Na magsugal. That's the problem. So let's solve that problem. You know, ang nagiging online gaming is evil.
hindi naman, okay, hindi ban natin. Hindi ba? Ganun, nandun ang Tumatawa pa yung press, ano. Si Calvo tumatawa pa. Tanga, mali yung ano nyo, style nyo. Online gambling is evil. What will we do? Eh di kill the evil. Patayin mo yung demonyo. Evil pala eh. Anong gagawin? Tapos ngayon sasabihin niya na, hindi mo dapat patayin yung sugal kasi kumikita tayo dyan. O di lahat na lang ng illegal dito, basta kumikita tayo, gawin na natin. Para mas maganda, di ba? Bakit susugal lang? Gawin na rin natin illegal yung pagpatay. Legal yung shabu at cocaine. Illegal na rin natin yung marijuana. O at lahat, pati smuggling, illegal na rin natin kasi kumikita tayo dyan eh. Yan. Ito yung nakikipag-meeting sa ibang bansa. Ito yung nakikipag-usap sa mga world leaders sa ibang bansa. Anak ng tokwa. Kaya naman pala, halos mataita ito nung kausap ni Donald Trump. ang usapan ngayon when it comes to online gaming. Pero hindi naman, kailangan talaga may tendency kuminsan tayo dito sa atin. Pagka may problem, ban. It's not necessarily the solution. Maybe it is. Baka pagkatapos ng usapan nila, sasabihin, hindi, kailangan talaga iban. Hindi iban. Pero pag-aaralan natin na mabuti. Huwag tayong... Pinag-aaralan nyo ba? Yun ang tanong. Pinag-aaralan nyo ba? Kasi napag-aralan nyo na yung Pogo, kailangan yung iban. Ba't ito? Ang tagal na. Oo, ba't ito ang tagal na? Di ba? Napag-aaralan nyo ba? Nasaan na ba kayo sa stage ng pag-aaral ninyo? Ni wala kang figures na maibigay eh. We are earning 100 billion pesos per week dahil dito sa mga online gambling na ito. So malaking bagay po 'yun. What we can do is to regulate regulate because I believe yung sugal is hindi naman yan katulad ng drugs na talagang kailangan totally alisin mo kasi nakakasira talaga yan ng utak. Pero on the contrary, nakakasira din ng utak at ng pamilya itong sugal na to. Alam naman natin yan. Marami na nga. Di ba yung sugal nga dyan sa may may namaril pang dyan eh. Kumuha ng Armalite eh. Tapos pinagpapatay, pisinunog yung Resorts World noon eh. Di ba? So masama rin ang epekto ng kaadikan sa droga. Kaya kailangan kausapin natin ng PAGCOR para mas paigtingin pa nila yung regulations ng pagsusugal. Katulad yan sa mga online. Ganito ang gagawin natin. Di ba dapat meron kayong ganun? So far, ito na yung mga nagawa natin. Marami pa tayong mga tinitrace ngayon. Pero ito na yung mga na-trace natin ng mga illegal na napatake down na natin. Yung mga legitimate na talagang mahigpit ang kanilang ang kanilang guidelines na ang nakakapagtaya lang dito ganito lang at talagang mahigpit yung kanilang sistema, ay mga ganun sana. Wala eh. 'Di ba? Wala eh. So ibig sabihin talaga medyo delicate talaga tayo kay BBM. Sobrang delikado tayo kay BBM kasi yung mali sa kanya parang tama eh. Hindi natin maintindihan. Again, sir, pasensya na po hindi naman sa pinag-iinitan namin kayo pero sa totoo lang po, ito pong sinabi nyo rito na ang problema probably or baka hindi naman problema yung sugal, ang problema yung addict sa sugal. Pero kung titingnan mo kasi, kung wala silang sugal na kinaya-adikan, hindi sila ma-addict in the first place. Masaya sana pamilya, di ba? Ang problema kasi hindi kayo apektado or baka naman ang laki-laki ng kinikita natin diyan sa hindi lang gobyerno natin kumikita. O baka mas malaki pa yung kinikita ng mga hindi taga-gobyerno kaysa sa gobyerno Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutulog.